Welcome to Forward 2025, the Guidance flagship election coverage of the 2025 national midterm elections, where we sit down with senatorial candidates to discuss their vision and plans of action for the next 6 years. We thank everyone who is tuning in via our digital platforms. The other series of interviews of other senatorial candidates will be posted on the Guidance Facebook page and YouTube channel. Don't forget to use the hashtags #Forward2025 and #Blueprint2025 when posting about the interviews on your social media pages. I'm Angela Balierda, your host for today's interview. Forward 2025 is an issues-based interview series for senatorial candidates running in the 2025 Philippine national midterm elections. 6 candidates included in Ateneo's 12 preferred senators discuss their platforms and answer important questions from the event's foremost demographic, the youth. The interview format consists of 5 rounds. Each round starts with an introduction of the agenda. The Guidon has identified 5 key areas inspired by the United Nations 2030 Sustainable Development Goals: poverty and social inclusion, health and well-being, environmental sustainability, economic growth and infrastructure, and governance and partnerships. After the agenda is introduced, the candidate will be asked to answer moderated, curated questions to elaborate and substantiate their plans of action for each of the specific agendas. This event is co-presented by our media partner, Rappler. Today we will be talking to lawyer and labor leader Sonny Matula. He is the president of the Federation of Free Workers and chairperson of the Nag-Kaisa Labor Coalition. Magandang araw po, Atty. Matula. Maraming salamat sa pagpapaunlak po sa aming makasama po kayo ngayong araw. Ay magandang araw, Gila, at magandang araw din sa ating mga tagasunod sa programang ito. Maaari na po nating simulan ang ating katanungan. Para sa unang round po ng mga tanong, ang kategorya po ay Poverty at Social Inclusion. Atty. Matula, paano po nakapaloob sa inyong plataforma ang solusyon sa kahirapan at social inclusion? Iyon po ang tutok natin sa ating programa para sa mga manggagawa. May 5 punto ang ginagawan ko ng emphasis. Yung una ay siyempre pagsiguro na makamit ng mga manggagawa yung nakabubuhay na sahod o living wage na sinasabi ng ating konstitusyon. Yung pangalawa po, yung ating tutok para sa regular at dissenting trabaho, hindi kontraktual na trabaho. Ang pangatlo po, yung pag-i-empower sa mga manggagawa sa loob ng paggawaan sa pamagitan ng pagrespeto ng kanilang karapatang mag-organisa ng union, makipag-collective bargaining negotiation. At yung pang-apat po ay yung ating programa para pagmoderno sa ating agrikultura. Palakasin po natin ang mga maliliit na negosyo sa kanayunan. Naisip ko dyan ang 1 billion stimulus fund na sinasabi dati ni Vice President Leni nung tumatakbo siyang presidente sa Pilipinas. Maliban dyan, kinakailangan talaga na paandarin yung ating agrikultura at ikonekta ito sa manufacturing. Kasi nalalanta yung ating mga gulay o madaling ma-destroy yung ating mga prutas kung hindi na proseso sa factory. Kaya yung sinasabi nating agro-industrialization ay dapat makasama dyan. At ang panglima nating tutok ay para sa mga kabataan, yung scholarship sa mga kabataan, lalong-lalo na sa anak ng mga magsasaka, anak ng mga manggagawa at anak ng mga taong nasa laylayan ng ating lipunan. Ako po ay nakapagtapos ng aking kolehiyo dahil sa scholarship na ibinigay ng gobyerno sa atin. So, scholarship hindi lang ang free tuition, dapat may allowance, may book at computer, at syempre transportation allowance para matulungan yung ating mga estudyante. Medyo marami po yung nabanggit yung programa or mga gusto nyong magawa para sa pagresolba ng
kahirapan sa ating bansa, katulad na nga po ng sabi niyo sa scholarship, sa agrikultura. Pero isa pong programa po kasi sa kahirapan, sa solusyon sa kahirapan po ng mga nanadarama ng mga ating kababayan ay 4Ps. So pag-usapan po natin yon sa kabila po ng naitutulong ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa bahagyang pagbawas ng antas ng kahirapan sa bansa. Maraming pangamba ang lumilitaw patungkol sa pangmatagalang pagdepende ng maraming pamilya sa programa. Ayon po sa pinakahuling datos ng Commission on Audit o COA, nananatiling mahirap pa rin ang 90% ng mga 4Ps beneficiaries. Paano niyo po pinaplanong siguruhin na ang mga benepisyaryo ng 4Ps ay mas magkakaroon ng pangmatagalang kita para maalpasan ang pagdepende nito sa programa? Oo, panahon ata ni Dinky Suliman yung naging mataas at popular yung 4Ps na yan eh. Kinakailangan siguro i-review natin yung 4Ps na yan para at least ating matutukan kung saan ang kahinaan nito at bakit hindi na-resolve ba o hindi nakamit yung kanyang layunin. Pero maliban dyan ay sinasabi ko na dapat siguro bigyan natin yung 100 billion subsidy ang mga maliliit na negosyo. Kasi yung mga negosyo ay nakakatulong yan sa pag-create ng trabaho. At sa trabaho ay kung produktibo yung trabaho ay stable job yan at disente at kung may sahod na nakabubuhay, yan po ay mag-create ulit ng maraming trabaho na makakatulong sa pag-angat ng ating mga manggagawa mula sa kahirapan. Ang inisyatibang yan ay ang pagtaas na sahod ay hindi yung dole out na pamamahagi, no? Kundi ito ay trabaho, tinatrabaho at naging produktibo ang ating mga manggagawa kung sahod ang ating pag-uusapan at hindi dole out lamang. Dahil nga po konektado sa kahirapan ang kagutuman, pag-usapan po natin ito. Ayon sa isang social weather station survey, umabot na sa 25.9 ang hunger rate sa Pilipinas na nangangahulugang may mga pamilyang walang access sa pagkain ng at least isang beses sa loob ng 3 buwan. Sa kabila ng mga feeding programs ng Department of Social Welfare and Development, kagaya po ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program, ang kawalan ng seguridad sa pagkain ay patuloy lamang na lumalala. Paano mapapabuti ng inyong mga pulisiya ang mga ipapatupad ng mga hakbang para mabawasan ang level ng involuntary hunger sa bansa? Oh, nako, tama yung sinasabi mong datos, Angela, no? Palagay ko talaga ay kinakailangan talaga ang pagtaas ng sahod. Hindi lamang pautay-utay o barya-baryang pagtaas, kundi dapat may substantial talaga na pagtaas ang sahod ng mga manggagawa sa Pilipinas dahil kulang na kulang talaga ang panggastos sa pagkain. Halos pagkain lang pumupunta yung sahod ng ating mga manggagawa. Alam nyo, umuunlad yung ating ekonomiya eh. Pero yung ating mga manggagawa ay hindi nakakahabol sa inflation. So saan ngayon ang pumupunta yung pag-unlad ng ating bansa? Marami pang mga tax incentives yung ating mga corporation. No? Doon sa Create Law, from 35% ginawang 25%. Yung sa mga maliliit, naging 20% na lamang. Pero yung sahod ng mga manggagawa ay barya-barya. Kaya sinusuportahan namin yung sa kasalukuyan sa Senado at saka sa House na mga wage increases proposal, katulad ng 200 pesos wage increase na iminungkahi o naaprubahan na sa second reading sa House of Representatives. Dapat i-joint na ito sa aprobado ng Senado na 100 pesos. So gusto namin na 200 pesos. Yan po ay mababa, no? Mababa doon sa last na national wage increase noong 1989 na about 40% increase noong 1989 dahil 64 pesos plus 29 naging 89 pesos. So that's a 40% increase. Itong 200% kung ikumpara sa 645 ay mga 31% lang ata iyan ng kasalukuyang minimum wage sa Metro Manila.
Ngayon po dadako na tayo sa ating susunod na round na patungkol naman sa health and well-being. Paano niyo po isusulong ang kalusugan at well-being ng mga Pilipino sa inyong mga plataforma? Siyempre, tutukan natin yung PhilHealth natin. Gusto natin na kapag magkasakit ka, ay hindi sasakit ang ulo mo rin at yung bulsa mo. So dapat libre na yung magkasakit ka, no? Kasi may sakit ka na nga, dadagdagan pa ang sakit mo. Kaya sa kasalukuyan, yung Federation of Free Workers ay petitioner kami sa Korte Suprema yung pagtanggal o paglipat ng 89.9 billion na pondo mula sa PhilHealth patungo sa National Treasury para gamitin sa mga unprogrammed appropriation. Sabi namin yan ay kontra sa ating konstitusyon at dapat ibalik yung almost 90 billion na pondo na dinala sa, although 60 billion kasi may na-TRO yung 30 billion So nahinto yung pagdaloy. Kaya yung 60 billion dapat ibalik sa PhilHealth. Ang gusto natin mangyayari na maski yung hindi nagko-contribute ay makover ng ating PhilHealth at maging universal health program talaga ang ating insurance, health insurance sa Pilipinas. Yun po yung ating tututukan at yun po ang ating dadagdagan ng pondo pa sapagkat nakikita natin na hirap talaga ang ating mga kababayan sa mga ospital, sa publiko. Makita mo ang haba ng linya. The other day ay nasa Taguig ako dahil may tinulungan tayo na isang nakakulong at pina-examine natin siya. Ang haba-haba ng pila talaga at kulang yung ating fasilidade sa ating pangkalusugan ng mga institusyon. So maliban sa PhilHealth, nadagdagan natin ng pondo ang Department of Health natin at magpapatayo dapat ng maraming hospital at mag-recruit ng maraming health workers sa ating mga public hospital. Ngayon naman po pag-usapan natin yung well-being ng mga nasa untenable or potentially harmful po na mga relasyon. So, noong May 2024, inaprubahan ng Kongreso ang Absolute Divorce Act sa ikatlo at pinal nitong pagbasa. Sa kabila nito, naantala ang diskusyon nito sa Senado at patuloy pa rin itong hindi naisa sa batas. Bilang isa ang Pilipinas sa dalawang bansang wala pang formal na divorce law, susuportahan mo ba ang pagpasa nito kung ikaw ay maluluklok bilang senador? Paano mo pinaplanong balansehin ang pagprotekta sa kasal bilang isang institusyon at ang pagbibigay ng remedyong legal sa mga mag-asawang nangangailangan nito? Sa kasalukuyan, ang aking tutok ay paano i-strengthen ang marriage as an inviolable social institution and as a foundation of the family. At kung ang tutok natin ay ganyan, ay siguro yung divorce kasi ay parang atake sa marriage. May iba namang pamamaraan para sa akin kung hindi na talaga marisolba at mabigat na ang problema, ay may mga proseso tayo. Mayroon tayong declaration of nullity of marriage, mayroon tayong annulment, mayroong legal separation, kung gusto noon. Ang divorce kasi parang atake yan sa mga religious institution teaching na kumikilala na hindi dapat no one shall separate what God has unionized, kung pinag-isa ang Diyos. Para hindi natin siguro direkta na maatake yan, ang ating proposal ay yung petition of nullity of marriage or annulment ay pwedeng magamit para doon talaga sa mga kasong hindi na mabibigyan ng solusyon. Sabi nila mahal daw. Marami akong mga kliyente pumupunta sa akin, libre naman. Ako pa nga nagpamamasahe. So, at nagawa ng paraan naman na dissolve yung marriages nila na hindi gumagamit ng divorce law. So, ang ating posisyon dyan ay strengthen natin yung family as a social institution. Kaya may proposal tayo, halimbawa kung 50 years na kayo nakasal, pwede bang bigyan natin ng 100,000 bilang pag-recognize
sa kanilang magandang pagsamahan sa 50 years. Bakit 50? Dahil dalawa sila. So 100,000 ang ibibigay natin na anniversary gift para sa naka 50 years na marriages sa Pilipinas. Bilang panghuling tanong po para sa kategoryang ito, patuloy na hamon ng pagpasa ng sexual orientation, gender identity, gender expression, or sex characteristics o SOGI-SC Equality Bill simula nang ito ay unang inihain 2 dekada na ang nakalilipas. Inihain ulit ito sa Senado noong December 2022 habang meron ding bersyon ng Kamara na inihain noong May 2023. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin umuusad ang pagpasa ng panukala. Kung ikaw ay mahahalal bilang senador, susuportahan mo ba ang pagpasa ng SOGI-SC Equality Bill? Paano mo tutugunan ang mga issue ng pagbibigay ng nararapat na proteksyon laban sa diskriminasyon at ang religious and cultural sensitivities ng bansa? Palagay ko naman ay hindi naman ganoon kalakas ang oposisyon doon sa SOGI bill. At kung tatanungin nyo ay wala akong objection at susuportahan ko yung SOGI bill. No? Sapagkat kinakailangan talaga naman ang proteksyon ng mga, lalo na yung mga nagsasama na same-sex, no? Kinakailangan ang proteksyon lalo na sa kanilang mga hereditary at sa property rules na dapat gagamitin. Kaya dapat na protektahan din sila ng ating batas. Kaya pabor ako na ipasa ang SOGI bill na yan. Paano nyo po tutugunan, bilang follow-up lang po, paano nyo po tutugunan nga po yung mga diskriminasyon laban po sa kanila, bukod po dun sa pagsuporta po nito? Sa kasalukuyan ay sa aming mga union sa FFW ay in-encourage namin na mag-organisa ng sectoral group, yung mga LGBTQ, para at least tanggap sila ng aming union. At maliban dyan, ay sa mga local government, yung ating mga kasapi na nai-elect, ay nagsasuggest tayo sa kanila na mag-adapt ng mga ordinansa na kahalintulad ng mga SOGI bill na hindi pa naipasa sa Senado at saka sa House. So yun ay palagay ko ay maaaring gawin natin maski wala pa yung SOGI bill na yan. Pero napaka-importante po na maipasa na yung panukalang batas both sa House at saka sa Senado sapagkat kinakailangan din yan talaga na maprotektahan ang karapatan nila bilang mamamayang Pilipino. Tayo po ay tutungo na sa pangatlong round at ang kategorya po ng mga tanong ay environmental sustainability. Okay. Paano po nakapaloob sa inyong mga plano ang environmental sustainability? Napaka-importante ng papel ng ating mga indigenous people dito sapagkat sila yung guardian ng ating environment. Palagay ko, kung ating ikonsidera ang kanilang mga tradisyon, ang kanilang pag-iisip, sa pagprotekta ng ating environment ay malaki ang impact at contribution para maprotektahan ang ating kapaligiran. Kaya kung ako'y nasa Senado ay i-campaign ko yung ratification ng ILO Convention 169, nung convention for the protection of indigenous and tribal communities. At syempre maliban dyan ay kinakailangan talaga din ng positibong aksyon mula sa manggagawa at saka sa mga employers. Kaya mayroon kaming mga pag-uusap ng Employers Confederation of the Philippines at ng Federation of Free Workers paano ma-reduce ang paggamit ng mga itong tradisyonal na ginagamit sa enerhiya. Yung charcoal, yung gamit ng krudo sa enerhiya ay dapat ma-reduce ito. At yan ay may pag-uusap ang Employers Confederation of the Philippines at ang Federation of Free Workers kung paano ma-reduce ito sa loob ng paggawaan o sa mga factory o sa paggamit ng transportasyon. So siyempre,
ay kasama natin ang ibang mga NGO katulad ng Danish Trade Union Development Agency na nag-i-encourage ng paggamit ng alternative energy katulad ng wind, ng solar, at geothermal, ano pa ba? Maski yung mga paggamit ng tawag noon, yung maliliit na nuclear energy reactor na pwede nating magamit yan para ma-reduce yung traditional na paggamit ng energy, no, sa Pilipinas. Dahil nabanggit nyo nga po yung energy, pag-usapan pa po natin yung energy or renewable energy dito Okay. sa ating bansa. Nauna Sa pala kabila ako. ng napakalaking potensyal ng renewable energy sa Pilipinas, ang taas ng presyo ng teknolohiya, pati na rin ang kakulangan sa impormasyon ng mga tao tungkol dito, ang nagiging balakid sa malawakang paggamit nito. Ayon sa isang pag-aaral ng Pamantasang Ateneo de Manila, ang tiwala sa mga nagbebenta ng renewable energy resources at ang perceived quality ng mga installations nito ay kasing halaga lamang ng mga konsiderasyon sa presyo nito. Anong mga pulisiya ang iyong isusulong para mapataas ang kumpiyansa ng mga individual sa pag-transition sa renewable energy para masigurong mas maayos ang transition nito sa bansa? Siyempre siguro, popularize natin. Sa aming karanasan, sa amin sa bahay, nag-adapt kami ng solar sa taas ng aming bahay. Almost 70% na-reduce yung aming paggamit sa elektrisidad. So, kung naranasan mo ang ganong sitwasyon, mag-invest ka na. Kasi malaki talaga ang savings na ibibigay ng solar energy sa inyong bahay, no? At siyempre, magamit mo sa ibang gastusin yung ginagamit mo sa energy. Siguro, bigyan natin ng subsidy yung mga bahay o yung mga factory na nag-propose na gumamit ng alternative energy katulad ng solar. Kaya sinasuggest ko rin yung modular na nuclear reactor, ano, na pwede mong dalhin, no? Na pinoproduce ata yan ng South Korea, no? Na very safe naman. No? Pwede makareduce yan sa energy use sa Pilipinas. Yung wind energy na ginagamit sa maraming probinsya niya, sa Ilocos, dito sa bandang Rizal, sa Negros, no? Ay nakakatulong yan sa ating mga local community. So siguro ang pagbibigay edukasyon ay malaking tulong sa ating pag-transfer to an alternative option sa paggamit ng enerhiya sa Pilipinas. At kabahagi rin yan ng aming agreement, no? Kasi hindi naman kami natatakot na makipag-usap sa ating mga employer. Ang Federation of Free Workers at ang Employers Confederation of the Philippines ay may kasunduan paano ma-improve ang pagpababa ng carbon use sa Pilipinas at paggamit ng mga yung fossil fuel, paano i-reduce sa ating mga kompanya, sa ating mga pagawaan. At syempre siguro, later on ay atin pang mapa-improve yan at mag-cover ng ibang mga areas of concern sa pagnenegosyo. Dahil po napag-usapan natin yung kapatagan, kabundukan at yung kagubatan po, punta naman po tayo dun sa katubigan. Patuloy ang territorial dispute at pag-aangkin ng mga bansa sa West Philippine Sea. Pero binibigyan diin din ng mga eksperto ang mga isyong pangkalikasan sa pinag-aagawang dagat dulot na rin ng climate change. Anong mga pulisiya ang iyong maimumungkahi na maaaring makatugon sa mga isyong pangkalikasan sa West Philippine Sea? At paano ito makakatulong sa pag-iit ng ating kalayaan sa ating teritoryo? Malawak talaga yung West Philippine Sea concern natin. So, ipulso natin talaga yung ating claim. At natutuwa ako na marami tayong mga kababayan na nagpupulso at iba dyan ay mga Atenean. No? Sa Akbayan ay nakikita ko sila. At syempre hindi lamang tayo-tayo lang, kundi dadalhin natin ito sa General Assembly ng United Nations.
Alam mo, although public opinion lamang yung sa General Assembly at wala masyadong ah, puwersa o kung ikukumpara na may hand talaga na magtulak. Pero sa public opinion ay maraming nai-impluwensyahan maski ang mga malalaking bansa katulad ng Estados Unidos. Kung natatandaan nyo, noong 1990s, nanalo yung Nicaragua laban sa kaso nila sa Estados Unidos. At ang International Court of Justice ay nag-award sa kanila kasi nag-interfere yung Estados Unidos sa internal affair ng Nicaragua. Sinusuportahan yung mga guerrilla, no, ng Estados Unidos at the ICJ found out na mayroong ginawang interference ang Estados Unidos. Hindi na implementa yung desisyon na yon na dapat may reparation ang Nicaragua. Pero dahil sa malakas na lobby sa United Nations General Assembly, ay napilitan na magbigay ng compensation ang Estados Unidos. Although hindi yung sinabi ng International Court of Justice, pero development aid ang binigay na equivalent doon sa in-order ng International Court of Justice. Kaya sa paglalabi sa United Nations at maharness ang opinyon ng mga bansa na kasapi ng UN, ay makakatulong ito. So diplomasya ay nakakatulong. Kaya dapat ang ating mga kapit country sa Asia Pacific ay ating kukumbinsihin na suportahan ang ating posisyon. Ang world community ay ating kukumbinsihin na suportahan ang posisyon ng Pilipinas sapagkat ito po ay ayon naman sa international law. Para po sa ating pang-apat na round, ang kategorya ay Economic Growth and Infrastructure. Gaano kahalaga po ang nasabing issue sa inyong mga plataforma? Napaka-importante po ang pagpapaunlad ng ating ekonomiya, lalong-lalo na sa buhay ng mga manggagawa. Kaya kinakailangan talagang umunlad yung ating bansa para paglikha ng maraming trabaho at pagbibigay ng trabaho dun sa mga unemployed at underemployed. Nabanggit niyo na po yung unemployment, pag-usapan po natin yon. Ayon sa Ibon Foundation, ang Pilipinas ang may pinakamataas na unemployment rate sa Southeast Asia pagkatapos ng pandemya. Mahigit 15 milyong pamilya ang nagdeklarang sila ay gutom habang mahigit 21 milyong pamilya naman ang itinuturing ang kanilang mga sarili bilang mahirap o malapit sa pagiging mahirap. Kung maluluklok ka sa pwesto, ano ang iyong imumungkahing pangmatagalang solusyon para maisulong ang economic recovery? Paano nyo masisigurong ang mga pulisiyang ito ay maaabot ang mga most vulnerable sectors ng bansa? Sa ating pagmoderno sa agrikultura, ay binabanggit natin yung 100 billion na stimulus fund. Actually, hindi yan original mula sa akin. Ayan po ay proposal ng tumakbo si Vice President Leni noong 2022. So, malaking maitutulong yan sa pagpaikot ng ating ekonomiya. Kasi nakafocus lang yung pera sa ilang tao sa ating bansa. Kaya kinakailangang magkaroon ng source of funding yung mga maliliit natin na negosyo. Napaka-importante niyan, lalo na sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. May mga kompanya talaga na hindi kaya, no, na ibigay, pero kinakailangan mo talagang magbigay ng sahod na mas mataas sa mga manggagawa. Kaya kinakailangan ang gobyerno ay suportahan yung mga maliliit na negosyo para masustain nila yung kanilang activity. Yung 100 billion stimulus fund ay siyang maging source ng funding para sa mga maliliit na negosyo. Napaka-importante niyan sa programa para sa pautang, no? Pautang sa mga maliliit na negosyo. At ang pautang na yan ay maaring zero interest, pwede nga negative interest loan eh. Ginawa yan sa Canada na ang pautang na halimbawa 100,000
ay zero interest, so 100,000 din naman ang iyong isusuli. Or yung negative interest nga, kapag minamintain yung mga manggagawa, nirespeto yung kanang karapatan sa mga labor standards, ay yung 100,000 mo pesos na inutang mo ay maaaring bayaran na lang ng 70,000 o 60,000. So yun yung negative interest loan. Makalaking tulong yan para sa pagpapalago ng ekonomiya, para sa pag-disperse ng kayamanan sa ating bansa na hindi naman nagdidepende lamang sa gobyerno kundi ginagamit sa negosyo. Isa po sa mga ginagamit ng mga manggagawa o kahit po ng mga estudyante o mga Pilipino ang public transportation. Pero patuloy pa rin pong problema sa Metro Manila at iba pang major urban centers sa Pilipinas ang malalang traffic at matagalang oras sa pag-commute. Ang mga kondisyong ito ang itinuturing ding sanhi ng pagkalugi ng ekonomiya at pagbaba ng pagiging produktibo ng mga komunidad. Anong mga partikular na polisiya ang iyong isusulong para mas maging modernized at mapalawak ang mga mass transit system sa bansa, kagaya ng MRT, LRT, PNR at bus rapid transit networks? Paano mo rin masisiguro na ang mga syudad sa probinsya at kanayunan, hindi lamang sa Metro Manila, ang makikinabang sa transportation infrastructure? Pabor ako sa pag-focus sa public transportation, katulad ng train, ng LRT, ng MRT. At dapat hindi tayo nakafocus sa mga cars. Kung maganda sana yung ating mass transportation, ay yun ang pinaka-efficient na pag-resolba sa ating traffic problem sa Metro Manila. At syempre, sinasuggest natin yung dispersal ng mga offices ng central government sa probinsya, at hindi mag-focus sa Metro Manila. At sinasuggest din natin, yung mga pribadong universidad ay pwede bang yung Ateneo ay doon na sa Tagaytay, At para naman ay doon na ang mga estudyante mag-aaral, o yung UP, pwede bang, although mayroon ng UP Laguna, pwede bang sa labas rin ng Metro Manila na, para hindi naman nakafocus dito sa Metro Manila. At yun nga ang pangatlo namin, ay siyempre yung sahod ng mga manggagawa, para hindi sila maging magnet sa Metro Manila. Sa umaga, dahil mas mataas ang konti ang sahod sa Metro Manila, yung mga manggagawa sa Laguna ay nagkumpul-kumpul dyan sa Pasay. At paghapon, ganun din pag-uwi. Dito sa yung mga taga Bulacan ay dito naman sa Quezon City, sa farmers, makikita mo parang mga langgam sa umaga. At sa hapon, ganun din magyayari kasi umuwi sila sa probinsya. So yung ating pagtaas na uniform ang minimum wage ay makakatulong yan para i-disperse ang traffic sa Metro Manila. Tayo po ngayon ay nasa ating huling round kung saan tatanungin po namin kayo tungkol sa governance and partnerships. Paano po binibigyan diin ng inyong mga plataforma ang governance and partnerships? Napaka-importante po ng social dialogue. Yung mga successful na mga bansa ay may partisipasyon talaga ang different sectors sa pamamahala. Halimbawa sa Denmark, sa Singapore ang pinakamalapit, na kung saan malakas yung union. Yung tripartism ay nakakatulong sa mahusay, efficient at gobyernong may pagkalinga sa kanyang mamamayan. Nang napili si Lee Kuan Yew na Prime Minister ng Singapore, ay siya ay nanggagaling sa trade union lawyer siya. Pero hindi naman naging anti-business siya bilang isang trade union leader, sapagkat nakapag-create siya ng isang environment na mayroong social dialogue, na kung saan yung mga employer at yung mga manggagawa at ang gobyerno ay may boses sa mga decision-making ng pamahalaan. Kaya nakita nyo from a sleepy village, after a number of years, Singapore became a first world country. Sabi nga ni Bert Gonzales, yung isang Atenista, pero taga Davao,
Sabi niya, dapat ang mga Pilipino ay tingnan yung Singapore kung paano naging first world ang isang dating third world country na walang resources, walang tubig. Pero ngayon ay sentro ng business. Pro-labor si Lee Kuan Yew, pero hindi siya naging anti-business. Napaunlad niya ang kanyang bansa. Ganon din ang nangyari sa Denmark, na hindi naiwan ang mga manggagawa sa pag-unlad ng bansa. At hindi naman naging hostile ang gobyerno sa business. Ganon din sa Germany. Malakas ang organisasyon ng mga manggagawa at napapakinggan ng kanilang pamahalaan. Pag-usapan naman po natin yung sistemang panghustisya dito sa ating bansa. Palagi napupuna ang sistemang panghustisya sa Pilipinas sa pagiging mabagal at inefficient. Para sa karamihang Pilipino, kadalasan ay may pagkiling pa rin ito sa may pera at impluwensyang politikal. Kaya naman nagiging pahirapan sa maraming Pilipino, lalo na sa mga mahihirap, ang matagal na pagproseso ng kaso at ang kawalan ng maayos na legal representation. Kung mahahalal kang senador, ano ang mga legislative reforms na iyong ipapanukala para masigurong nakakamit ng bawat Pilipino ang hustisya sa bansa kahit anuman ang estado niya sa buhay? Tama yung obserbasyon na yan. Mayroon talagang pagkiling sa may pera ang ating mga batas, lalong-lalo na. Yung ipinasang Magna Carta for Seafarers. Sa Section 59 nito ay nagsasabi na maski panalo na yung seafarer sa kanyang kaso at nag-apila ang employers niya sa Court of Appeals o sa Korte Suprema, hindi pa mai-implementa ang award sa kanya kung hindi siya magpapiansa o hindi siya magpo-post ng bond. Parang nabaliktad ang mundo. Ikaw na nga panalo, ikaw pa magpo-post ng bond. Pero existing yan sa Magna Carta of Seafarer, bago lang nilabas. Kaya kami po ay nag-file, kasama ang mga marino, nag-file kami last week ng petisyon sa Korte Suprema na ideklara yan na unconstitutional sapagkat sabi namin is discriminatory yan sa mga seafarers. Kasi yung sa mga land-based, hindi naman ini-impose yung bond Kapag nagdesisyon ng NLRC at nag-apply o nagpetisyon for certiorari sa Court of Appeals ng employer, i-executory na yun hanggang kung walang TRO. At hindi siya magpapiansa. Bakit ng mga seafarers lalagyan mo ng bond? Diba? May bonding requirement pa. So, palagay namin talaga may killing ang batas sa may pera. Hindi lamang yan. Ang proseso sa NLRC, 4 na layer. Pero sa regular court, 3 layer lang. NLRC, Labor Arbiter, Komisyon, Court of Appeals, at Supreme Court. Sa regular court, RTC, Court of Appeals, Supreme Court, 3 lang. Bakit matagal yung sa 3 o 4 na layer ang sa labor justice system natin at 3 layers lamang ang ating regular courts? Maraming salamat po, Attorney Matula. Yun lamang po lahat ng aming mga tanong. Maraming salamat sa pagbahagi niyo po ng inyong mga plano para sa mga nasabing issue. That concludes our interview with Sonny Matula. Thank you once again for sitting down with us as we discuss the pressing sectoral issues concerning the youth and the rule of the nation. This is Angela Balierda, Broadcast News, The Guidance. This has been Forward 2025, the Guidance flagship coverage of the 2025 senatorial elections. Once again, I'm Angela Balierda from The Guidance. And on behalf of the Forward team, we thank you for tuning in. With one vote, you can carry your cause forward. So make it count.